Sir, Madam. Narito na po ang binata. Kamukha. Talaga niya ako. Anak ko siya. Anak ko siya. Anak ko, ang dami mong pinagdaanan. Nasa bahay ka na ngayon. Ang lahat ng mahihirap na araw na iyon Ay tapos na. Mukhang may konsensya ang mga Kingston. Tungkol sa akin. Pero sina Chloe. At yung ampon na yun. Nagkakasama-sama na ang pamilya mo. Ako, hindi ako mananatili dito at makakaabala sa'yo. Noah. Noah. Nasaan si Noah? Pinalaki namin siyang palayaw mula pagkabata. Mahirap para sa kanya tanggapin ito. Dapat mong subukang unawain siya. Unawain. Bakit ko siya dapat unawain? Ano ba ang dapat kong maintindihan? Na siya ay namuhay ng marangya, ang buhay na dapat sana ay akin, sa loob ng 16 na taon. Habang ako, na nasa kanyang pwesto, ay tinrato ng parang hayop, binugbog at minura. Anong kinalaman niya doon? Si Noah ay walang alam. Biktima rin siya. Kaya, nagpasya kang, hayaan siyang manatili. Leo, alam ko ang nararamdaman mo, anak. Pero alam mo kung ano ang itsura ng pamilyang iyon. Sino? Siya pa rin ang anak na pinalaki namin. Hindi ko basta-basta siya, may babalik sa impyernong iyon. Sige. Naiintindihan ko. Pero ako ang tunay mong anak, ang iyong sariling laman at dugo. Ampon lang siya, pagdating sa ating kalagayan. Sana ay hindi mo ito maliin. Ikaw at si Noah ay kapwa-anak ng mga Kingston. Walang tunay na anak o ampon dito. Tingnan mo, sapat na ang pagkakasala na nararamdaman ni Noah nitong mga nakaraang araw. Tatay, sinubrahan natin ang pagpapalaki kay Noah. Kung ilalantad natin na siya, ay ampon. Hindi niya kakayanin. Leo, Siya ay lumaki ng may gintong kutsara sa bibig. Samantalang ako, ang pagbugbog at pagmumura sa akin, ay pang-araw-araw na pangyayari. Sa tingin mo ay walang kwenta ang buhay ko, kaya dapat ko nalang tanggapin? Ganoon ba? Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang pagpapastay sa kanya sa bahay na ito, ay ang pinakamalaking pagbibigay, na nais kong gawin. Kung naniniwala kang, mas mahalaga ang iyong ampon na anak. Ibabalik mo ako sa pinanggalingan ko. tama na. Leo, ipinapangako ko sa'yo, anak. Ayon sa inaasahan ko, ang kailangan ko lang gawin ay ipakita ang mga peklat ko, para pukawin ang pagkonsensya ng mga kapamilya kung ito, pagkatapos ng lahat natural sa tao, na laging kumampi sa api. Tatay. Ito. Leo, doon, sapat na ang pinagdaanan niya. Ngayong nandito na siya sa wakas. Hindi ko siya pababayaan na maapi muli. Buong araw sa biyahe, malamang pagod na pagod ka na. Ang ina mo ay naghanda ng kwarto para sa'yo. Tingnan natin. Sige. Tatay. Masyadong maliit ang kwartong ito. Hindi ko gusto. Ha? Nagiging mapili ka na ngayon, ano? Mas maganda ba ang buhay mo sa liblib na baryong iyon? Kaysa dito. Ganyan ba ang pagsalita sa kapatid mo? Leo, sabihin mo lang sa akin kung anong kwarto ang gusto mo. At ayusin yon ng iyong ama. Iyon na lang. Tatay. Kwarto iyon ni Noah. Tara na. TSK. Nanay. Baka dapat hayaan mo na lang akong umalis. Si Leo ang tunay mong anak. Ngayong nandito na siya. Wala nang lugar para sa akin. Sa bahay na ito, mula ngayon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anak mo rin ako. Hindi kita hahayaang umalis. Tama si nanay. Noah. Magpakailanman, ikaw ang kapatid ko.
Walang sino man ang makakapagbago niyan. Chloe. Tatay. Ayos na ito. Masaya na ako sa lahat ng iba pa. Ang mga kasangkapan lang. Gusto kong palitan lahat. Leo, ano ang ibig sabihin niyan? Nanay. Kung gusto ni Leo ang kwartong ito, pwede niya itong kunin. Ako na lang ang kukuha ng maliit. No, hindi ko hahayaang may umapi sa'yo. Leo, ito ang kwarto ni No. Ang kwarto mo ay katabi lang. Ipakita mo kay Leo ang daan, Chlo. Leo, hindi ito lugar para sa mga tantrums mo. Sumama ka sa akin. Nakita ko na ang kwartong iyon. Walang balcony na wala pang maayos na lamesa. Hindi ako titira dyan. Leo, maging makatwiran ka naman. Ang peking anak ang makakakuha ng malaking kwarto, at ang tunay na anak ang makakakuha ng basurahan. Paano naman? Naging makatwiran yon? Ano ang ibig mong sabihin sa ipeking anak? Ikaw at si No ay parehong mga anak ko. Alam kong galit ka, pero si No ay biktima rin dito. Nanay, baka umalis na lang ako. Ayokong makaabala kay Leo. Noah, ito ang kwarto mo. Walang magtataboy sa'yo. Sina Nanay at Chloe ay patuloy na tinatawag siyang biktima. Pero sa loob ng 16 na taon, siya ang nakatira sa aking tahanan, namumuhay ng parang isang maliit na prinsipe. Habang ako ay nasa kanyang lugar, itinuring na parang basura. O isang aso. Hindi, kahit papaano, ang kanyang tunay na mga magulang ay tiyak na nagmahal sa kanya. Kung hindi, hindi nila kami ipagpapalit. Kung hindi kailanman napalitan ang aming buhay, hindi siya magiging kasing kahabag-habag ng nararanasan ko ngayon. Salamat sa Diyos at mabait ang tadhana. Ibinabalik ako nito sa aking tahanan. Kung hindi, wala akong ideya kung paano makakalabas doon. Ngayong nakabalik na ako. Gusto mo pa ring manatili siya? Para lang patuloy siyang mamuhay ng parang maliit na prinsipe? Siya ang nakakuha ng lahat. Bakit siya ang biktima? Ngayon ang aking kapatid na babae, ang aking sariling ina, ay ibinibigay sa kanya ang malaking kwarto, at ako ang makakakuha ng maliit. Ang ganyang klaseng biktima. Isali mo ako. Leo, kalimutan na ang nakaraan. Huwag mo nang panghawakan. Dahil lang nahirapan ka, kailangan mo bang hilahin pababa si Noah, at pasakitan siya? Paano ka naging ganito kasama? Tama na. Leo, alam kong marami kang pinagdaanan. Ano man yon, aasikasuhin ito ng inyong ama. Salamat, tatay. 2 oras. Mapapalitan mo ba ang lahat ng ito bago matapos ang oras? Ito. Pangako ng iyong ama. Papaalisin ko si No para mailipat ang kwarto para sa'yo. Tatay, No, alam ni nanay na galit ka, pero hindi malaking problema ang pagpapalit ng kwarto. Ito ang anting-anting na jade na pamana ng pamilya Kingston. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Palagi kang magiging Kingston. Salamat, nanay. Pero napakahalaga ng anteng-anteng na ito. Parang hindi tama na ako ang magkaroon nito. Kakabalik lang ni Leo. Nanay, dapat ibigay mo ang pamana ng pamilya sa kanya bilang regalo para sa pagbabalik niya. Napakaalalahanin ni No. Hindi kailangan ng kapatid mo. Salamat. Sa paglaki ko, hindi pa ako nakasuot ng jade. Ang anteng-anteng ay talagang maganda. Gusto ko ito ng sobra. Mahal, magpakuha ng lahat ng kailangan ni Leo, mula ulo hanggang paa. Nagdusa siya ng sobra sa nakaraan. Kailangan nating bayaran ang lahat na nawala sa kanya. CJ, tatawag ako ngayon. No, dadalhin ko kayo sa bagong kwarto ngayon. Tara na. tatay. Pupunta ako para tingnan sila. Elenan. Tatay, may sinabi ba ako na hindi dapat? Anak, marami kang naranasan. Nanay at Chloe, parehong pabor sa Noah. Hindi sila nag-aalala sa akin. Sa ngayon,
Ikaw lang ang pamilya ko. Anak, huwag mag-overthink. Lahat sila nag-aalala sa'yo. Huwag mag-alala. Hanggang ang tatay mo ay nandito. Gagawin ko ang lahat para maganda ang buhay mo. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na mapabayaan. At hindi rin gusto ko na mag-struggle sa future. Sa pamilyang ito, ang tanging tao na kailangan kong makasundo ay Victor Kingston. Leo, kamusta ang mga Kingston? Madali silang makasundo. Maganda ang pagtrato nila sa iyo. Lahat ay nasa kontrol. Huwag mag-alala. Tanging-tanga lang ang mag-aalala sa iyo. Ang mga Kingston ang dapat mag-alala. Parang, sila pa rin ang nagpakita ng disappointment. Ang kayamanan ng Kingston, hindi nag-disappoint. Medyo satisfied ako sa lahat. Leo, anak. Unang araw mo ngayon sa eskwela. No. Sikat ka sa eskwela, at marami kang kaibigan. Siguraduhin mong aalagaan mo si Leo. Huwag kayong mag-alala, nanay at tatay. Ako na ang bahala, na maalagaan si Leo. Slow. Nakausap mo na ang student council. Di ba, Chloe? Tatay, nanay, relax. Dito sa Harbor City, walang may lakas ng loob na manginis sa isang Kingston. Mabuti. Leo, kung may mangyari man sa eskwela, tandaan mong tawagan ang tatay mo. Relax. Kung may gulo man sa eskwela, hindi galing sa akin yon. Sige, tumahimik na kayong lahat. May bagong estudyanteng sasali sa atin. Leo Kingston, pasok ka. Sino yun? Hindi ko pa siya nakikita dati. Kanina ko lang kayo nakita, nasabay bumaba sa iisang kotse. Kamag-anak mo ba siya? Siya ang bagong tuta ko. Ito ang bagong estudyante natin. Si Leo Kingston, may gustong umupo sa tabi ng bagong estudyante natin. Dito. Ma'am, may bakanteng upuan mismo sa harap ko. Pwede siyang umupo dito. Aalagaan namin siya. Kumusta sa inyong lahat? Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Leo Kingston. Ang aking ama ay si Victor Kingston ng Kingston Group. At ako, ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Oo nga pala. Ang tunay na ina ni Noah, dating yaya ng pamilya namin. Naglakas loob siyang palitan kami ng ipinanganak. Pero mabait ang mga magulang ko. Tinanggap nila si Noah bilang kanilang ampon na anak. Seryoso. So siya ang peking tagapagmana? So si Noah Kingston ang pekeng tagapagmana? Ang peking tagapagmana. Tumahimik kayo. Sino ang gumawa nito? Sino ba ang gumawa nito? Bakit mo ako tinitingnan? Tama na. Salamat. Hoy, Leo, mabait ka masyado, pare. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Talagang ginawa mo ito nang hindi alam ni nanay at tatay, at inanunsyo mo ito? Hindi nila palalampasin ito. Ako ang tunay nilang anak. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano ang magagawa nila tungkol dito? Ikaw. Sisiguraduhin kong malalaman mo kung sino ang tunay na anak sa pamilyang ito. Hoy, ikaw. Sige, tapos na ang klase. Gutom na ako. Tara, kumain na tayo. Leo. Gusto ka raw makita ni Kyle Aldrich sa opisina ng Student Council. Kyle Aldrich, sino yon? Ano ang gusto niya sa akin? Si Kyle Aldrich ang magiging tagapagmana ng pamilya Aldrich. Lagi silang magkasama ni Noah, parang magkambal na hindi mapaghiwalay. Nakapagkasundo na nga si Noah, napakakasal sa kapatid ni Kyle. Napakalapit talaga nila. Ibig mong sabihin, yung isa, kasama ng mga Kingston, ay itinuturing na isa sa dalawang higanti ng Seabreeze City? Baka hindi ka muna dapat pumunta. Tumawag ka muna sa bahay.
Kung makialam si G. Kingston, baka hindi ka mahirapan ni Kyle. Salamat. Pero hindi na kailangan yon. Kaya ito ang kapangyarihan ng pera? Dati, nasa pinakamababa ako ng lungsod na ito, isang mahirap na lalaking nagpupumilit lang para mabuhay. At ngayon, naruroon na rin ako sa rurok ng yaman at kapangyarihan. Aba, Dumating ka nga. May lakas ng loob ka, ha? may nakikita kang tao dito, at hindi ka man lang bumati? Nasaan ang mga manners mo? Tara, ipakita ko sa'yo kung paano kami bumati. Akala mo karapat-dapat ka? Gusto mong makipag-away? Leo, ano bang ikinagagalit mo? Nagsasabi lang naman siya ng isang simpleng biro. Biro, kung ganoon, araw-araw kitang pagtatawanan. Araw-araw. Ano sa tingin mo? Isa pa, huwag mo akong tawaging kapatid. Ang batang anak ng isang katulong at lasenggo ay hindi karapat-dapat na tawagin akong kapatid. Ang pamilya Kingston ang nag-alaga sa'yo. Sa lahat ng mga taong ito, kapag may nang-aaway sa akin sa harap mo, wala kang ginagawa. Sa halip, kakampi mo pa sila. Isa ka lang talagang walang utang na loob na, anak sa labas. Leo, huwag kang magpakalayo. Leo, binabalaan kita. Si Noah ay aking kapatid sa panunumpa, at malapit na siyang maging aking bayaw. Kung mag-aabala ka sa kanya, huwag kang magalit kung papagbayarin kita. Ikaw, seryoso ka ba? Sa syudad na ito, kung gusto ni Kyle na mawala ang isang tao, isang salita lang ang kailangan. Narito ang payo ko. Humingi ka ng tawad kay Noah. Ngayon na. Kung hindi maganda ang magiging kalalabasan nito para sa'yo. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Ano bang nakakatawa? Narinig ko na ang mga mahihirap ay puno ng mga sakit. Lahat, umatras kayo. Huwag kayong mahawa. Dahil lang sa pinupuri ka ng mga tao at tinatawag kang Binata Kyle. Akala mo talaga ikaw na ang koro ng prinsipe ng syudad na ito? Leo, mas mabuting umatras ka na ngayon. Maglakas loob kang makipag-away sa ilalim ng aking proteksyon at pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Kadiri, ayoko madumihan ang kamay ko. Leo, nawawala ka na ba sa sarili mo? Anong lakas ng loob mong hawakan? Si Kyle, tumahimik ka. Anong karapatan mo na sumigaw sa akin? Ikaw ang dapat tumahimik. Wala ka kundi isang probinsyano. Anong lakas ng loob mong kausapin si Noah? Kyle, akala niya dahil siya ang tunay na anak ng mga Kingston, maaari na niya akong apihin. At ngayon, hindi ka na niya iginagalang. Ang sinumang maglakas loob na walang respeto sa akin ay hindi pa ipinapanganak. No, huwag kang mag-alala. Basta't nandito ako, hindi siya maglalakas loob na mapahid ka man lang. Isang taong kagagaling lang sa liblib na nayon sa bundok, isang mahirap na basura. Ang lakas ng loob magmalaki sa harap namin. Kaya pala si Chloe ay nagpabantay kay Noah. Kaya pala inaasahan na niya ito, na susubukan mong apihin si Noah. Si Chloe at Kyle ay parehong nasa likod ni Noah. Ang payo ko, maging matalino ka. Humingi ka ng tawad kay Noah ngayon din. Ini-frame mo ako? Pagpapakita ng lakas, ang mga taktika mo ay napakakahiya. Isang pangkat ng mga duwag. Leo, Leo, sinuntok mo talaga ang isang tao. Gusto mo bang mamatay? Kyle, ayos lang ako. Leo, hindi niya sinasadya. Leo, ito ang kapalit ng pang-aapi mo kay Noah. Ikaw ang unang sumuntok. Walang kwenta. Anak sa labas. Leo, baliw ka ba? Kyle, okay ka lang ba? Walang sino man sa buong paaralan ang may lakas ng loob na hawakan ng batang G. Aldrich. Siya ang una. Siya, Gusto niyang mamatay?
Narinig ko na tinatawag ninyo dito sa paaralan ang lugar na ito bilang trono. Ang pag-upo sa tronong ito ay maganda nga, sa totoo lang. Leo, inaapi mo ako palagi, okay lang. Pero sinuntok mo talaga si Kyle. Nang ganun kalakas, kung masaktan si Kyle, ang pamilya Aldrich, hindi ka nila palalampasin. Ano ba yung ingay na yan? Nakakainis. Ha, oo nga pala. Ano nga ulit ang patakaran? Sa mga estudyanteng nag-aaway sa paaralan? Mga estudyanteng nag-aaway. Dapat magreklamo sa guro, di ba? Principal, si Kyle Aldrich, ang nanakit sa akin. Ano, may hindi ba pagkakaintindihan sa inyong dalawa? Walang hindi pagkakaintindihan. Sinuntok ko rin siya. Kyle, kasalanan ko lahat ito kung hindi ka sana tumayo para sa akin. Hindi ka sasaktan ni Leo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Siya ang unang nanapak. Nararapat lang naturuan siya ng leksyon. Kyle, paano mo nasaktan ang anak ni G. Kingston? Ako, Ano ba talaga ang nangyari? siya ang unang nanakit sa akin. Nasaan ang sugat mo? Nakakadiri. Walang hiya. Ginang, Aldrich, paumanhin po. Tumayo lang si Kyle para sa akin. Kaya sila nag-away ni Leo. No, huwag mong akuin ang lahat ng sisi. Malinaw na siya ang unang nanapak. Ikaw siguro ang matagal nang nawawalang anak ng pamilya Kingston. Kamukha mo si G. Kingston. Nasaan ang sugat mo? Malubha ba? Ayos lang ako. Gallows lang naman. Hindi siya okay. Tingnan mo ang braso niya. Namamaga na. Paano naging ganito kalala? Isasama kita sa ospital mamaya. Ikaw talagang maliit na gulo. Leo, humihingi ako ng paumanhin para kay Kyle. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, kami ng kanyang ama, ang bahala sa kanya. No, ayos ka lang ba? Nanay, ayos lang ako. Mabuti naman at ligtas ka. Leo, ano ang nangyari sa braso mo? Nanay, kasalanan ko itong lahat. Kung hindi dahil sa akin. Hindi sana si Leo, nanuntok kay Kyle. Siya ang unang nanuntok. Ikaw ang walang kasalanan dito. Sinuntok ka ba niya? Leo, huwag kang magpakalayo. Ang paaralang ito ay hindi iyong personal na palaruan. Leo, paano mo nasuntok si No? Sinabi ko na sa iyo dati, ikaw at si No ay parehong anak ko. Tigilan mo ang pag-target kay No. Noah, epektibo talaga ang nakakahabag mong pag-arte. Sa kanila, ano? Nanay, Chloe, totoo ang sinasabi ko. Leo, paano mo ako mapagbibintangan? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Lahat ng nandito ay makakapagpatunay para sa akin. Leo, ikaw. Tumahimik ka. Lahat kayo ay nakapagsalita na. Ngayon, ako naman. Hayaan ninyong magtanong ako sa inyong lahat. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tutang aso? Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nakita ko lang kayong dalawa, lumabas sa parehong kotse. Kamag-anak mo, Siya ang akin, bagong tuta. Hindi akin. Alam mo, sa aming paaralan, kapag sumalungat ka sa student council, tatawag sila sa iyo ng tuta. Ang tuta ay binubuli ng buong paaralan. At ang bahaging ito, alam naman ninyong lahat, di ba? Ano ang problema? Nawala ang mga dila ninyo? No. Ano ang nangyayari? Paano mo? Nasabi iyon tungkol sa Leo. Ang dugong ugnayan, talagang, kakaiba. Ang tatay mo. At ang nanay mo ay itinuring ako bilang aso. Tinatawag mo ako ng aso. Magkamukha kayong lahat. Leo, tigilan mo. Kahit ano iyan, pag-usapan natin sa bahay. Kapag pinag-uusapan ako, hindi kayo nagpipigil. Pero kapag binanggit ang maduming bagay ng Noah, sinasabi mo sa akin na tumahimik. Napakagandang ina, at kapatid kayo para sa kanya. Leo, sa puso ko. Pareho kayong dalawa. Ito ang online forum ng aming paaralan.
Malaking tao ang Noah dito. Sa sandaling ipinahayag ni Noah ako bilang tuta niya, ang buong paaralan ay nag-uumapaw. Lahat nag-iisip ng paraan para pahirapan ako, para lang magpasikat sa kanya. Gusto mo bang magsimula ako ng group chat at idagdag kayong lahat? Hindi. Sige na. Ang mga estudyante sa paaralang ito ay napaka-epektibo. Nang dalhin ako ng homeroom teacher sa silid-aralan, ang desk ko ay puno ng basura. Ang mga textbook na kakakuha ko lang ay ginutay-gutay. Pero ang teacher ay napaka-epektibo rin. Nang hinanap ko ang homeroom teacher para sa surveillance footage, sa pangalawang break, ang footage ay nasa kamay ko na. Tutang aso, talagang iniisip mo, makakalaban mo ako? Gusto mo bang panoorin ulit? Ang Noah ay nakaupo, sa likod mismo ng upuan ko, nakangiti, pinapanood silang gutay-gutay ang mga libro ko. Ang aming minamahal na pamilyang Kingston. Talagang ginawa ang lahat para alagaan ang napakagandang aso. Para protektahan ang sarili, sinabi ko sa lahat na ako ang tunay na anak ng pamilyang Kingston. Hindi naging masaya ang Noah. Diretsyong hinanap ako. Para ipakita sa akin sino ang isang tunay na anak ng pamilyang Kingston. Kaya lumayas siya sa klase at tumakbo diretsyong palabas. Pagtingin ngayon, malamang tumakbo siya para hanapin ang Kyle, di ba? Leo Kingston, Gusto ng Kyle na pumunta ka. sa opisina ng Student Council. Kyle, sino yon? Ano ang gusto niya sa akin? Hindi ko alam. Pumunta ka na ngayon. Pasensya na. Natakot lang talaga ako. Natatakot akong lahat ay magmamaliit sa akin. Kung malaman nilang hindi ako ang tunay mong anak. Nang bumalik si Leo, kinuha niya ang kwarto ko. Natakot akong kukunin niya ang lahat sa akin. Hindi mangyayari yon. Alam namin ang nangyari. Leo, sa bagay na ito, ikaw ang naagrabyado. Leo. Sige na, wag na nating pag-usapan yon. Dadaling kita sa ospital para mapacheck ang mga sugat mo. Leo, tama na yan. Tatawagin ko ang pulis. Hindi pa ito tapos. Sabi mo hinampes mo ako dahil hinawakan ko si Noah. Tama ba yon? Kaya hayaan mong tanungin kita. Hinampes ko ba siya o sinipa? Ano? Nakukonsensya ka? Ito ang talagang nangyari. Hinawakan niya ako at itinulak ko siya. Iyon ba ang ibig sabihin ng paghawak sa kanya? Ito ang ibig sabihin ng paghawak sa isang tao. Nabugbog ako ng ganito. At ang sarili kong mga magulang, sinabihan lang akong tumahimik at tiisin ang kahihiyan. Hindi ninyo ako mabibigyan ng katarungan. Pero ang pulis ang makakagawa noon. Sa loob ng mahigit isang dekada. Dahil mahina ako, palagi akong inaapi. Sawa na ako sa buhay na yon. Pero ngayon, may ama na ako. Isa na akong Kingston. Wala nang makakaapi sa akin sa inyo. Leo. Pasensya na. Mali ako. Leo, hindi nag-iisip ang anak kong si Kyle. Pasensya na. Ako. Salamat. Anong pinasasalamatan mo sa akin? Dahil ikaw lang ang nagtanong tungkol sa mga sugat ko. Salamat sa pagtatanong. Pero matanda na ngayon si Kyle. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Leo. Kailangan ba talagang tumawag ka ng pulis at gawing pangit ang sitwasyon para sa ating dalawang pamilya? Aminado ako. Ang buong pangyayaring ito ay kasalanan ni Noah. Nakakaramdam lang siya ng banta, natatakot siyang palayasin mo siya. Kaya naisip niya, kailangan niyang ipakita kung sino ka. Pangako, pag-uwi natin, sisiguraduhin kong magpapaliwanag siya sa'yo. Chloe, tigilan mo na yan. Galing ka sa paaralang yon. Anong ibig sabihin ng tutang aso? Parang hindi mo alam. Ano ba talaga ang gusto mo? Kasalanan ni Noah ang nangyari ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Pwede na ba yun? At, anong klaseng kabayaran ang hinahanap mo? Sabihin mo. Susuhulan mo ako ng pera? Ganito ba ang pagtrato mo sa sarili mong kapatid? Sinisisi mo ba ako? Dahil hindi kita pinanagan. Sa totoo lang. Sinisisi mo na ako at si nanay. Mula kahapon, di ba? Sinabi ko na ito dati, ang dugong magkadugo ay nakakatawa. Magkamukha tayo. Kung ikaw ang napalitan,
At ikaw ang naibalik, ako ang magiging tagapagtanggol ni Noah. Leo. Binabalaan kita, huwag mo akong guluhin. O baka may masabi ako na pagsisisihan nating dalawa. Mayamang tagapagmana, biktima ng bullying sa paaralan. Ang koro ng prinsipe ng pamilya Aldrich, ang nagtanggol sa pekeng tagapagmana. Kamusta yan bilang headline? Catchy ba? Chloe. Siyempre alam kong gusto ni Noah na ipakita kung sino ako. Dahil, ganoon din ako. Nandito na ang report. Minor injuries lang. Kailangan mong humingi ng tapat na paumanhin. Subukan mong patawarin kanila kung hindi kanya patatawarin. Ang anak mo ay pwedeng maharap sa detensyon. Nasaktan din si Kyle, alam mo. Hoy, Kyle. Dapat ka ring magpa-check up. Hindi ako nasaktan. Humihingi ka ng tawad kay Leo. Ngayon na. Ako. Ako na ang hihingi ng tawad para kay Kyle. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pwede mo akong pagbayaran sa anumang paraan. Basta, huwag mo lang isali si Kyle dito. Okay. Okay, Leo, tama na yan. Si Noah at si Kyle ay parehong humingi na ng tawad sa'yo. Ang buong bagay na ito, iwanan na lang natin to. Magkaibigan na ang mga pamilya natin sa loob ng ilang henerasyon. Huwag mong sirain ito para sa lahat. Ngayon, Leo, hindi ngayon ang oras para magwala. Matagal nang magka-partner ang mga Kingston at Aldrich. Lagi kaming magkakasundo. Kung ipagpapatuloy mo to, ilalagay nito ang tatay mo at ako sa napakahirap na sitwasyon. Nag-aasta lang siyang bata. Dinadala pa sa presinto ang maliit na bagay na tulad nito. Sandali lang. Kakausapin ko siya ng seryoso mamaya. Tatay, nandito ka na. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Tatay, salamat at dumating ka na. Tingnan mo nga ako. Leo, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Tatay, ngayon lang ako nakarating sa paaralan. Dinala ni Noah ang mga tao para bulihin ako. Hindi lang nila ginulo ang aking lamesa. Sumali pa si Kyle at sinaktan ako. Tatay, mahigit 1 dekada na akong binubuli. Ngayong nakabalik na ako. Ikaw ang tatayo para sa akin. Hindi ba? Naapi ang aking anak. Titindigan kita. Humingi ka ng tawad kay Leo. Gusto mo bang baliwain ako? Alam mo namang matigas ang ulo niya. Lagi naman. Nag-aaway lang ang mga bata ngayon. Paghiwalayin muna natin sila. Ano man ang problema, mapag-usapan natin ng maayos ang ating dalawang pamilya. Dalhin niyo na sila pauwi. Hindi naman basta-basta kakalabanin ni Victor ang pamilya Aldrich dahil lang sa maliit na insidenteng ito. Pero, naiintindihan na ni Noah ang punto ko ng malinaw. Tapusin na natin ito. Sa mundong ito, ang totoong tatay ko lang ang tunay na laging nasa tabi ko. Ayokong mahirapan ka. Pumapayag akong pirmahan ang kasunduan. Mabait kang bata, Leo. Pero tatay, kung hindi natin sila paparusahan, kapag bumalik sila sa paaralan, talagang uulitin nila akong bulihin. Huwag kang mag-alala, Leo. Kakausapin ko, si Aldrich ngayon din. Paparusahan niya si Kyle pag uwi nila. Sinisiguro ko, hindi na magagawa ulit ni Kyle ito. Tiyak na nakakuha ang tatay ko ng napakagandang usapan. Tiyak na malaki ang ibinayad ni G. Aldrich. Kaya siguradong pag-uwi ni Kyle, mapapag-alitan siya. Naayos na namin ni E. Aldrich ang problema. Kapag nakauwi na siya, pagagalitan niya ng mabuti si Kyle. Ang batang si Kyle ay hindi na makakaabala sa'yo. Salamat, tatay. Ano ng problema, Leo? Okay ka lang ba? Siguro ay ipasundo kita sa driver papunta sa ospital. Okay lang ako, tatay. Nagpalampas lang ako ng tanghalian. Kaya masama ang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi ba ang pagkain sa eskwela ay hindi sumasang-ayon sa'yo? Okay naman. Ipapatimpla kita ng hiwalay na pagkain ng staff.
Hindi, tatay, hindi kailangan yon. Kakauwi ko lang. Ayaw ko ng espesyal na trato. Leo, ikaw ang anak ko. Kung may anumang nasa isip mo, sabihin mo lang sa akin. Kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako palagi. Tatay. Well, ang pagkain sa eskwela ay medyo mahal. Ako, kasalanan ko, anak. Nakalimutan kong i-transfer ang iyong allowance. I-transfer ko na ngayon. Natamo ko ang malaking konsesyon mula sa mga Aldrich para sa pamilya natin. Sa tingin mo ang kaunting allowance ay patahimikin ako? Tatay, magkano ang allowance at gastusin na ibinibigay mo kay Noah buwan-buwan? Sa nakalipas na 16 na taon, magkano ang nagastos mo para sa kanya? Ay transfer mo lang sa akin ng parehong halaga. Tatay, kung mahirap para sa iyo, huwag mo na itong isipin. Huwag kang magalit, simula ngayon. Hindi ko na muling ipapantay ang sarili ko sa Noah. Leo, huwag kang magkamali ng pag-isip. Ikaw at No ay parehong anak namin. Pareho kayong mahalaga sa amin. Salamat, tatay. Palagi kang naging pinakamabuti para sa akin. Basta tama ang pera. Masayang gagampanan ang papel ng perpektong, masunurin na anak. Tatay, alam kong nagkamali ako. Pinabayaan mo ang inyong ama. Tatay, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na muling gagawin yon. Nakikiusap ako sa'yo. Sana, patawarin mo ako ngayong pagkakataon. No. Nagkamali ka. Ngayon, harapin mo ang mga bunga. Ang mga card mo. Pinahinto ko na ang mga ito sa pamamagitan ng ang accountant. At magpapakumbaba ka sa Leo. Leo, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Sana, patawarin mo ako ngayong pagkakataon. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko gustong mahirapan ng tatay. Ang bagay na ito, handa kong palampasin. Pero ikaw, ninakaw mo ang aking buhay para makuha ang buhay na meron ka ngayon. Ang buong pamilya namin ay inyong mga tagapagligtas. Hindi ko gusto na maging walang utang na loob ka muli. Bastardo, wala ka naman kundi mahirap na basura na lumaki sa liblib na nayon sa bundok. Sino ba talaga ang nagtuturo sa akin? Leo, humingi na ng tawad sa iyo si Noah. Bakit ganyan pa rin ang masasakit mong salita? Hindi ako kasing lupit mo, Chloe. Ikaw ang nag-utos sa student council na hiyain ang sarili mong kapatid. Leo, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi hahayaan ng kapatid mo na mambuli sa iyo ang mga iyon. Ginawa lang niya. Tama na. Pagod na ako. Tatay, pupunta na ako sa kwarto ko. CJ, malapit ng handa ang hapunan. Papatawagin kita. $1,000,000. Mukhang talagang mapagbigay ang mga Kingston kay Noah. Dapat kong gamitin ng maayos ang perang ito. Ito lang ang paraan para mapatunayan na kaya ko ring pamunuan ng Kingston Group. Narinig ko na nabugbog ka sa eskwelahan. Malubha ba ang mga sugat mo? Ayos lang ako. Matagal mo na akong inaalagaan. Tanggapin mo ang perang ito bilang pasasalamat. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Si Tessa ay isang ordinaryong estudyante lang na may konting diskarte. Ang paglapit ko sa kanya noon ay para lang maiwasan ang ilang problema sa eskwelahan. Ngayong kasali na ako sa mayamang pamilyang ito, hindi na kailangang isama siya sa gulo. Leo, pinapapunta ka ni tatay sa hapagkainan. Ni-record mo ang usapan nung sumali ka pa lang sa student council. Ito ang plano mo. Gago ka. Nilagay mo ako sa alanganin.
Tang! Ngayong alam mo na ang kaya kong gawin. Magpakabait ka na mula ngayon. Huwag kang magpakatanga sa harap ko. Ikaw. Pagkatapos ng mahigit isang dekada bilang tagapagmana ng mga Kingston, kailangan mo pa ring ipaglaban ng iba. Ang cute-cute mo. Ikaw. Leo. No, kumuha ka ng tadyang. Honey, kain ka na. Salamat, nanay at tatay. Leo, heto, kumuha ka. Nag-hire si tatay ng chef, na dating nagtatrabaho sa 5-star hotel. Ang pagkain na ganito. Leo, baka hindi mo pa to, natikman dati. Noah. Huwag mo siyang palayawin. May mga kamay naman siya. Okay lang, Chloe. Kasama ko sa paglaki si nanay at tatay. Lahat ng mamahaling pagkain na to, sawa na ako. Si Leo naman, nasa probinsya lang. Bihira lang siyang makakain ng ganito. Kaya, Leo, kailangan mong kumain pa. Kumuha ka ng bagong mangkok at chopsticks. Ikaw. Leo, ganun ba kasuklam-suklam sa'yo? Yung kinain na binigay ko, galit ka pa rin. Sa akin? Honey, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka namin sinisisi. Leo, hindi dapat matulog ang pamilya ng may galit. Hindi sinasadya ni Noh yun. Huwag mo nang masyadong damdamin. Okay. Teka. Sa susunod na linggo ay birthday ni No. Balak kong maghanda ng malaking birthday party para kay No. At sa party na yon, dito mismo sa Harbor City, ipapahayag natin ng publiko ang tunay na pagkakakilanlan ni Leo. Salamat, tatay. Mahal, ang bait-bait mo naman. Malaking bagay na talaga ang birthday party ni No at sa pagpapahayag ng pagkakakilanlan ni Leo. Doble ang pagdiriwang. Pagkatapos, magre-reserve tayo sa Grand Bliss Hotel. Kayo naman, mag-imbita kayo ng kahit ilang kaibigan ang gusto ninyo. Salamat, tatay. Magpapadala na ako ng imbitasyon sa mga kaibigan ko. Leo, sa susunod na linggo ay birthday mo. Ano ang gusto mo? Pwede kitang bilhan ng regalo sa birthday. Leo, bakit hindi mo na lang sabayin ang birthday mo kay No? Sa paglipas ng mga taon, nasanay na si No na ipagdiwang ang araw na iyon. Leo. Huwag mong dalhin ang makitid na ugaling probinsyano sa pamilyang ito. Pinahahalagahan ng mga mayayamang pamilya ang pagkakaisa sa pamilya higit sa lahat. Mga kapatid na nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Sa ganyang makitid na ugali, walang magkakagusto sa'yo. Mga kapatid na nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Yan ba ang tawag mo dito, Chloe? Ikaw. Ikaw. CJ, mga magkapatid kayo, tigilan na ang palaging pag-aaway. Kung ganoon, isang birthday party na lang para sa inyong dalawang magkapatid. Ngunit dapat tandaan ng bawat isa sa inyo ang bagay na ito. Pagdating ng araw, imbitahan ko si Enye Vance mula sa Future Tech. At tandaan niyo, walang sinuman sa inyo ang pinapayagang sa harap ng ating mga panauhin na ikahiya ang pamilyang Kingston. Iyon ba ang ginang, Vance, na gustong makipagtulungan ng Kingston Group? Pupunta talaga siya sa party. Ang Future Tech ay isang higanting tech sa Hilaga. Kung kayang-kaya mong katawanin ang Kingston Group at makakuha ng partnership sa Future Tech, ibibigay ko sa iyo ang 5% ng shares ng kumpanya bilang gantimpala. Tatay, seryoso ka ba? Salamat, tatay. Sisiguraduhin kong handang-handa ako. Chloe, kasangga mo ako. Kung tayong kapatid na babae at kapatid na lalaki ay magtutulungan, tiyak na mapapanigan tayo ni Ginang. Vance. Leo, bakit ang tahimik mo? Kakagaling lang ni Leo sa probinsya. Malamang hindi niya alam kung magkano ang halaga ng 5% ng Kingston Group. Kahit kailan, ang 5% ng Kingston Group ay nagkakahalaga ng hindi bababasa. 4 na milyong dolyar. Ang taunang dibidendo pa lang ay mahigit 1 milyong dolyar. Chloe, ikaw ay magiging ang pinakamahalagang tagapagmana sa Cebu City. Hayaan mong ako ang unang bumati sa'yo. Tatay, kung ako ang makakakuha ng deal, maaari ko bang makuha ang shares bilang gantimpala? Siyempre, pero ito ang totoo, ang Yernye Vance na ito ay hindi pangkaraniwan.
Huwag mong isipin na dahil babae siya ay mahina na. Sa mundo ng negosyo, siya ay isang tunay na powerhouse at walang awa. Ang feature tech ay nasa kanyang mga kamay na ng ilang taon at ito ay lumago ng napakabilis. Patuloy lang itong lumalawak ang sakop. Ang mapapapayag siya sa isang deal ay hindi madali. Leo, seryoso ka bang iniisip na kaya mong makipag-deal ng mag-isa? At umalis na may daladalang 10 milyon sa shares. Ang mundo ng negosyo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Leo, masyado kang mayabang. Sa edukasyon mong pang high school, marunong ka bang magbasa ng kontrata at makipagnego? Nangangarap ka lang. Leo, komplikado ang negosyo. Bata ka pa. Hindi mo pa ito naiintindihan. Dadalhin kita sa mas maraming gala sa hinaharap, matututo ka. Tama ang nanay mo dyan. Kung gusto mong subukan, bibigyan ka ng iyong tatay ng pagkakataon. Kung magtatagumpay ka, iyon na ang mga shares. Salamat, tatay. Hindi na ako makapaghintay para sa birthday banquet sa susunod na linggo. Noah, maligayang kaarawan. Ang relos na ito ay isang natatanging pasadyang yari. Nagkakahalaga ito ng 100,000 dolyar. Wala pa nito sa bansa. Noah, pinakamapalad kang tao. Pinapakain sa ginto ni Chloe si Noah. Talagang pamarisan ang magkapatid. Naiinggit ako. Salamat, Chloe. Ikaw ang pinakamabuti. Anak, kapatid kita. Kung hindi kita papakainin sa ginto, sino pa ang papakainin ko? Irne, Vance, salamat sa paglaan ng oras upang sumama sa amin sa pagdiriwang ng aking anak. Isang tunay na karangalan para sa aming pamilya. Masyado kang mabait. Subalit makita ang inyong pamilya na ganito, puno ng pagmamahalan, sapat na upang mainggit ang sinuman. Pinupuri mo kami. Tagay para sa'yo, Irne, Vance. Binibining Kingston. Kaya ito na siguro ang bagong probinsya ng kapatid, na dinala lang ng pamilya mo dito, tama ba? Pareho silang magka-birthday ni Noah. Nakalimutan mo ba siyang bigyan ng regalo? Siyempre hindi. Pareho silang, aking mga kapatid na lalaki. Bakit ko naman? Pagtatampuhan. Leo, maligayang kaarawan. Napaka-thoughtful mo, Chloe. Leo, sige, buksan mo na. Unang kaarawan mo ito, mula nang bumalik ka. Sigurado akong may malaking sorpresa para sa'yo si Chloe. Isang bato. Ito ba ang bagong release ng ilang luxury brand? Huwag mong sabihin, ito ay hilaw na jaded. Leo, pamilyar ba sa'yo ang batong ito? Nag-alala si Chloe na baka hindi ka komportable dito. At baka mamiss mo ang dating buhay mo sa probinsya. Kaya pinag-efforten niya na pumunta sa dating tinitirhan mo at kunin ang batong ito. Ano, hindi ba napaka-thoughtful ng ating kapatid na babae? Nakakatawa yan, Chloe. Napakaganda ng ideya. Probinsyano, bakit hindi mo pinasasalamatan, Chloe? Ang mga anak ko, mahilig lang silang magbiruan. Mga bata lang sila, normal lang sa kanila ang maglaro ng magulo. Kaya, Leo, nagustuhan mo ba ang regalo na binigay ko sa'yo? Ilagay mo ang batong ito sa tabi ng kama mo. Tingnan mo ito araw-araw para hindi ka masyadong malungkot sa pag-iisip sa bahay. Leo, kahit bato lang ito. Pero Chloe, nag-iisip ng mabuti para sa birthday gift mo. Ang pag-iisip ang mahalaga. Ang pag-iisip ang mahalaga. Kaya huwag kang magpili-pili. Put Angina, ako lang ang karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal sa pamilya. Ikaw, probinsyano lang ikaw. Ang pagkakaroon mo ng regalo ay pabor na hindi mo dapat matanggap. Huwag kang walang utang na loob. Talaga.
Leo, nawala ba sa isip mo? Chloe, sinisikap ko lang ipaliwanag sa Leo ang pagsisikap na ginawa mo para sa birthday gift niya. Tapos nagalit na naman siya. Leo. Ngayon, sa oras na ito, humingi ka ng tawad sa Noah. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Sinuntok mo Noah. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Karapat-dapat siya sa ginawa mo. Ikaw. Hindi ka mapakiusapan. Ligaw na bata lang mula sa probinsya, walang pinag-aralan. Leo, anong lakas ng loob mong itapon iyon sa akin? Leo, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Chloe, ngayon din. Lahat ay nakatingin. Chloe, ang pinagpipitagang panauhin ni tatay, ay nandyan lang. Kung makikita nila, na hinahampas mo ang iyong sariling kapatid na lalaki. Hindi maganda ang dating nito, di ba? Kung gayon, bitawan mo na ako. Maghintay ka lang. Ako sa iyo pag uwi natin. Paumanhin sa inyong lahat. Ang aking kapatid na babae ay mahilig lamang magbiroan sa kanyang mga kapatid na lalaki. Ang aming munting drama pampamilya. Sa kanilang ngalan, nag-aalay ako ng paumanhin sa inyong lahat. G. Kingston, ang inyong bagong natagpuang anak ay lubhang kahanga-hanga. Sa totoo lang, mahinahon, marangal, at alamang mahalaga. Napakaangkop nga, maayos siyang kumilos. Gayunpaman, ang dalawa pa. Paumanhin sa palabas, Yenny, Vance. Ikaw na kahiyahiyang anak na babae, sinabi ko ng malinaw sa'yo, na darating ang aming kagalang-galang na panauhin ngayong araw. At nagkagulo ka pa. Ganyan ba ang paraan ng isang ate? Hindi totoo yan, ako. Hindi ko sinasadya ang magkagulo. Tatay, si Leo ang unang nanakit sa akin. Si Chloe ay nagtatanggol lang sa akin. Kaunting salita lang ang sinabi niya. Tapos, binuhusan ni Leo ng tubig mismo sa mukha ni Chloe. Kasalanan lahat ni Leo. Kalakaran. Akala mo ba bulag ako? Mga gwardya. Dalhin niyo ang dalawang ito, kahiyahiyang mga nilalang, at pawiin niyo sila. Tatay, hindi pa nga ako. Nagbabati pa kay Ginang. Vance. Babatiin siya. Nagpahiwatig na si NJ, Vance, na nagkakagulo kayong dalawa. Kahiyahiyang mga nilalang, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na idinulot ninyo? Umalis kayo. Tatay, Leo. Pagkatapos nating bumalik, aking ayusin ang iyong kapatid na babae at kapatid na lalaki. Sa ngayon, sumama ka sa akin para makilala si NJ, Vance. Paumanhin, Yenny, Vance. Ang aking anak na lalaki at anak na babae ay nagpakita ng kahiyahiyang pangyayari. Halika rito, Leo. Ito ang aking anak na lalaki, Leo. Ginang, Vance. Ikaw pala. Kilala mo ako. Leo, ito si NJ, Vance mula sa Future Tech. Malamang nagkakamali ka ng tao. Pasensya na po, Yenny, Vance. Kakabalik lang po ng anak kong lalaki. Nagsasanay pa lang siya. Leo, tama na ang kalokohan. Huwag kang magpaka-istambay. Ginang, Vance, kayo po ang nagtatag ng proyektong init, di ba? 2 taon na ang nakalipas. Dumalaw po kayo sa amin. Paaralan bilang bahagi ng proyektong init. Hindi lang po kayo nagdonasyon ng 1,000 libro. Naglaan din po kayo ng scholarship para sa proyektong init. Ako ang kinatawa ng mga estudyante noon. At personal kong tinanggap ang 5,000 pisong scholarship. Dahil mismo sa 5,000 pisong yon. Kaya ako nakapag-high school. Dati kang nakatira sa isang liblib na nayon sa bundok. Elenan, Narinig ko po ang talumpati ninyo noon, at talagang nagbigay inspirasyon sa akin. Alam kong ang pag-aaral, ang tanging paraan ko para umasenso. May isang linya sa talumpati ninyo, na hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Ang kaalaman ay nagbabago ng kapalaran. Ang edukasyon ay nagbibigay liwanag sa daan. Pagkatapos noon, lalo akong naging determinado, na magsikap sa pag-aaral, hindi kailanman nagpabeya. Gayunpaman, ang aking mga kinupkop na magulang, ay ayaw akong payagang magpatuloy ng pag-aaral, kaya wala akong magawa kundi, magtrabaho at kumita ng pera ng mag-isa. Dahil mayroong, mabubuting tao sa mundo, tulad ninyo, Ginang, Vance, kung hindi, baka hindi ko na nga, naabot ang high school. Ginang, Vance, ang pagkikita natin ngayon, ay isang malaking karangalan.
Hayaan ninyong ako'y magbigay pugay sa inyo. Ang aking gawaing kawan-gawa ay palaging tungkol sa isang bagay, ang pagtulong sa mas maraming batang katulad mo, upang mailabas ka sa probinsya, upang makita ang mundo, upang habulin ang iyong mga pangarap, at upang magtayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Binata, malaki ang aking pag-asa sa iyo. Ang aming Leo dito ay nagpapakapagod ng husto. Noong nasa paaralan pa, alas 5 ng umaga pa lang ay gising na siya at nag-aaral ng nag-aaral. Pagkatapos ng klase, diretso sa library para mag-aral pa. Ang sipag ng batang iyon ay nakakahiya sa aming mga matatanda. Sa totoo lang, napapahiya kami. Kaya nga, ang aming Leo ay laging nangunguna sa kanyang klase, numero 1. Ang binatang G. Kingston at G. Kingston ay magkamukhang magkamukha. Ipinapakita lang nito kung ano ang ama, siya rin ang anak. Oh, Ginang, Vance, may dala ako para sa inyong isang maliit na bagay. Ginang, Vance, ito ay para sa inyo. Ako mismo ang pumitas ng mga dahon ng tsaa sa bundok. Pagkatapos, ipinagawa ko ito para maging cake na tsaa noong bumisita ka sa aming paaralan. Napansin kong mukha kang medyo pagod. Makakatulong ito para mag-refresh at lumino ang isip mo. Pinag-isipan mo talaga ito, G. Kingston. Mabigat ang trabaho ko, kaya madalas akong pagod. Ang Reg Along ito ay talagang mahalaga sa akin. Ang tulad ninyong top executive, Ginang, Vance, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ay nakakita na ng lahat. Ang tunay na nakakapukaw sa'yo ay hindi mamahaling luho, kundi ang katapatan na tunay na pagmamalasakit. Ang bango ng tsaa na ito, gusto ko talaga ito. At ang liham, babasahin ko talaga yan pag uwi ko. Leo, ikaw talaga ang swerte ng iyong ama. Tatay, ibig sabihin ba, pumayag si Ginang, Vance, na maging partner natin? Nakapirma na ang kontrata. At si Enye, Vance, ay partikular na humiling na ikaw ang sumali sa proyekto at matuto. Mukhang si Enye, Vance, ay talagang nagustuhan ka. Huwag kang mag-alala, tatay. Sisiguraduhin kong mapanatili ang magandang relasyon kay Ginang, Vance. Tatay, nasa high school pa lang si Leo. At kakabalik lang niya mula sa liblib na nayon. Wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya, na bigla na lang siyang isali sa isang proyekto ng kumpanya. Tama ba talaga yun? Kahit pumunta siya sa kumpanya, magiging resulta lang ang kahihiyan ng pamilya natin. Tumigil ka. Kapatid mo si Leo. Paano mo nagawa sa kanyang birthday party na siya'y hiyain sa harap ng lahat? Ganito ba dapat ang ugali ng isang kapatid? Tatay, huwag ninyong sisihin si Chloe. Wala siyang masamang intensyon. Akala naman namin lahat na magugustuhan ni Leo ang sorpresa naming inihanda para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iyon ang tahan ng kanyang kinabukasan sa loob ng mahigit 10 taon. Nagkamali kayo. At mali iyon. Muntik nang dahil sa inyong dalawa. Nalubusan tayong mahiya sa harap ni Enje, Vance ngayong araw. Kung hindi pumagit na si Leo, sa palagay mo ba ay nakaupo ka pa rin dito nang napakakomportable? Leo, huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa negosyo, ang inyong ama mismo ang magtuturo sa iyo. Salamat, tatay. Tatay, nasa kumpanya na ngayon sina Chloe at Leo. Gusto ko ring sumali. Nanay, pwede ba, nanay? Sige, naiintindihan ko na. Hindi ako ang tunay nilang anak. Hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng pwesto sa kumpanya. Hindi na ako makikialam pa sa mga usapin ng kumpanya. CJ. Victor. Papasukin din natin si Noo sa kumpanya. Lalaki siya. Dapat matuto rin siyang magnegosyo balang araw. Kahit konti lang ang matutunan niya. Malaking tulong yon para lumawak ang kanyang pananaw. CJ. Pero, huwag kang magkakaproblema. Salamat, tatay. Gabing-gabi na. Magpahinga na tayo. Leo, birthday ni Noah ngayon. Anong karapatan mong bugbugin siya sa harap ng tao? Plano mo bang sirain ang kanyang dignidad sa harap ng lahat? Ano, gusto mong makita ng lahat na mas mababa siya sa'yo? Ampon lang siya. Bakit ko sasayangin ang oras ko sa kanya? Ang talagang gusto kong ikaw, Flo, aking sariling
Kapatid. Tama ang impormasyon mo. Yung estudyanteng nagpapasalamat, may scholarship, galing sa mahirap na pamilya. Perpektong pagkukunwari yan. Mabuti nakatulong ako. Kaya, i-unblock mo na ako sa app. Sinusunog mo na agad ang tulay. Medyo mabagsik, di ba? Tapos na, at tapos na. G. Kingston. Tungkol sa mga shares na ipinangako sa iyo ni G. Kingston, tapos na ang paglilipat. Pumirma po kayo dito. Simula sa susunod na buwan, makukuha mo na ang iyong mga dividendo. %5 lang ng shares. Ganyan na siya kasaya? Anong probinsyano? Ang daling bilhin. Ang pangit ng itsura ng inggit. Hindi ko sinasayang ang hininga ko sa mga talunan. Ikaw. Leo, ginawa itong egg tarts ni nanay. Para lang sa'yo. Kakalabas lang sa oven, mainit-init pa. Tara, kumuha ka ng isa habang mainit pa. Salamat, nanay. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Nanay. Ano yun? Ito kasi, si Aldrich kasi, napansin niyang magaling kang mag-aral. Magaling kang mag-aral, at masipag ka rin. Kaya naisip niya, kung pwede mo sanang turuan ang anak nilang babae, si Serafina. Kapatid ni Kyle. Nanay. May tutor na si Serafina, sarili niyang tutor. Bakit pa niya kailangang mag-aral kasama si Leo? Kasi, napansin ni Nagi at Jen Aldrich na, yung tutor na kinuha ko para kay Leo. Napakagaling. At mabilis ang resulta. Saka, kapag mas marami kayong nag-aaral, hindi ba mas magiging masaya ang learning atmosphere? Mas masayang atmosphere? Sa tingin ko masama ang magiging atmosphere. Mag-aaral kami ng magkasama. Napansin ng mga Aldrich na may shares na ako sa Kingston Group. At may bakang ako ni Ginang Vance. Malamang gusto nila akong ipares kay Serafina. Leo, wala sa plano kong payagan ang kapatid kong babae na pakasalan ka. Ang aking magiging bayaw ay si Noh lang. Leo, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo kaming paghiwalayin ni Serafina. Bakit ka lumapit sa akin? Ang kasunduang ito sa pagitan ng aming mga pamilya ay hindi ko kontrolado. Tigilan mo yan. Kung hindi dahil sa'yo na nagbabalak sa likod ni A. Kingston. Paano kaya papayag ang mga magulang ko na palitan ang nobyo ng kapatid ko? Kagabi ang kapatid kong babae ay umiiyak ng labis, talagang ayaw niyang pakasalan ka. Kaya huwag kang mag-aksaya ng salita. Sa iyong mga palihim na pakana. Lilinawin natin ang isang bagay. Ako ang tunay na anak ng pamilyang Kingston. At ikaw ay isang munting alaga lang na aming tinanggap sa pamilya. Huwag kang mangarap pa sa mga bagay na hindi mo karapat-dapat. Ikaw. Hindi ako manonood lang habang pinapakasal ang kapatid ko sa isang mapanlinlang na gago tulad mo. Ang aking magiging bayaw ay si Noh lang. Leo, naririnig mo ba ako? Ano ang silbi ng lahat ng iyong mga walang kabuluhang banta? Kung may lakas ng loob ka, kumbinsihin mo ang mga magulang mo. Napayagan ng kapatid mo. Napakasalan si Noah. Ang ampon na yon. Tigilan mo ang panunukso. Ako mismo ang kumbinsihin ko, ang mga magulang ko. Ikaw. At lumayo ka kay Kingston, at itigil mo na ang iyong mga pakana. Tara na. Good luck dyan. Sinusuportahan kita. Imposible. Katarantaduhan ito. Hindi mo basta-basta mababago ang isang napagkasunduang kasal, nang dahil lang sa gusto mo. Ang mga Aldrich mismo, ang humiling na si Leo ang pakasalan ng kanilang anak na babae. Kung may gusto kang sisihin mo ang sarili mong kawalan ng kakayahan. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo, sa mismong harapan ng mga Aldrich. Tatay, hindi mo pwedeng basta gawin ang ganyang padalos-dalos na desisyon. Kami ni Serafina ay magkasintahan mula pa noong bata. Mahigit 1 dekada na kaming nagmamahalan. Pakakasalan ko siya. Tama na. Huwag na kayong makipagtalo sa tatay ninyo. Tama siya, tatay. Malapit na malapit si Noah at Serafina. Sa isa't isa. Pakiusap, hayaan mo na lang silang magkasama. Ikaw. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong, paano namin ito ipapaliwanag? Ng pamilyang Kingston, sa mga Aldrich? Victor, tungkol naman sa mga Aldrich, ako na ang bahalang magpaliwanag. Tungkol naman kay Leo, ako ang kanyang ina. Kakausapin ko siya at paintindihin.
Oh, Leo. Nandito ka na pala. Halika, umupo ka. Leo, pumayag na sina nanay at tatay sa engagement ko kay Serafina. Hindi ka naman nagagalit, di ba? Leo, masyado ka pang bata. Huwag mo muna isipin ang mga bagay na ito. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral. Matutuwa pa rin sa iyo ang iyong ama. Leo, hindi naman pinapabora ng nanay at tatay ang isa't isa. Ang totoo, Noo at Serafina ay magkasintahan mula pa noong bata. Malalim ang kanilang pagkakaugnay. Kung pipilitin ka naming pakasal sa Serafina, masasaktan ka lang. Tama, Leo. Hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Serafina at ako, malapit ang loob namin sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi yan basta-basta. Mapuputol lang. Leo, ang isang babae tulad ng Serafina, ipinanganak sa mayaman at mataas na estado. Sa kanyang uri ng estado. Malinaw na pipili ng isang taong may karakter, isang magaling na tagapagmana mula sa magandang pamilya, bilang kanyang asawa. Ikaw. Hindi mo karapat-dapat para sa kanya. Tatay, maaari ba akong tumanggi? Leo, hindi ba, lagi kang may alitan sa Kyle? Kaya, ang kapatid niya, okay ka sa kanya? Kyle ay Kyle. Serafina ay Serafina. Hindi ko siya sisisi sa ginawa ng kapatid niya. Bukod pa, ang pamilya Aldrich. Gusto rin makipag-alyansa sa akin, tama? Ikaw. Tama na. Babalik ako sa kwarto ko. Hoy, Leo. Nakita mo, walang kahit isang payapang araw. Og, tatay. Chloe, anong gagawin natin? Ang anak sa labas na si Leo ay determinado talagang nakawin ang aking kasunduang pag-aasawa. Akin si Serafina. Ang probinsya nung yun. Una, inagaw niya ang mga shares sa kumpanya. At ngayon naman, ang nobya mo na ang target. Karapat-dapat ba siya para rito? Chloe, may plano ka, di ba? Oh, Leo. Maglalakas loob kang sumalungat sa akin. Pagsisisihan mong nakialam ka sa akin. Leo. Leo. Nakita mo na ba yung post online? Anong post? Bilis, tingnan mo. Ang post na ito ay nangunguna na sa trending list ng school forum. Leo, pwede nating ay patanggal ito, agad-agad. Hindi na kailangan. Pumasok na lang tayo sa klase. Kahit wala ang mga Aldrich, nandyan pa rin ang mga Sterling, ang mga Queen, ang mga Monroe. Ang mga Kingston ay laging makakahanap ng susunod na prospect para sa kasal. Sa totoo lang, inaasahan ko na gumawa pa ng mas malaking eksena si Noah para sirain ang reputasyon ko, para hindi na ako mapakasalan. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ko ay ang kapangyarihan ng mga Kingston. Yung post mula sa eskwelahan mo, nakita ko. May kailangan ba akong gawin? Hindi. Mahirap ba ang mga bagay para sa iyo nitong mga nakaraan? Mabigat? Paano naman? Ang buhay na mayaman at makapangyarihan ay talagang nakakabusog. Leo. Ano itong post? Sa forum ng iyong paaralan tungkol sa ano? Tatay, kaklase lang sila. Wala nang iba. Wala namang ibang nangyayari. Mula noong middle school, nagtatrabaho at nag-aaral ako. Ang ginagawa ko lang ay magtrabaho at mag-aral. Wala akong oras para sa kalokohan. Tatay, sa ngayon, kailangan kong mag-focus sa kompetisyon sa pisika. Ayokong ma-distract. Ang buong gulo na ito, maaari mo ba itong asikasuhin para sa akin? Sige, mag-focus ka lang sa iyong pag-aaral at maghanda ng mabuti. Iyon ang mahalaga. Tungkol naman sa mga bagay online, ako na ang bahala. Halika rito. Panoorin mo ang aking bibig. Huminga ka. Mabuti. Mga kamay sa tamang posisyon. Og, Leo, nandito ka? Leo, ano ang problema? Sa post na iyon online. Leo, bata ka pa. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang iyong pag-aaral. Wala akong pakialam kung paano ka noon. Pero ngayon na bumalik ka na sa pamilya Kingston, mayroon tayong mga patakaran. Mula ngayon, lumayo ka sa mga taong iyon. Ano ang kabataan kung walang kaunting saya?
Lalo na para sa isang tulad ko, isang gwapo, mayamang golden boy. Maraming tao ang nakapila para habulin ako. Tama ba? Hahaha. Ano ang pinagsasabi mo? Malinaw ang sinasabi ko. Hindi mo ba naiintindihan? Kayong dalawa. Ang isa sa inyo ay may mas maraming ex-boyfriend kaysa sa mabibilang mo sa iyong mga daliri. At ang isa naman ay laging nakikipag-away para makakuha ng asawa para sa kanyang underage na peking anak. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Nasermonan ako tungkol dito? At tungkol naman dito, walang kwentang anak na pinalaki mo. Ang alam lang niya ay umasa sa iba. O kaya ay pumupunta siya online para gumawa ng mga chismis tungkol sa akin. Ganap na walang kwenta. Ikaw, Ito. baliw ka. Hoy, Leo. Nakita ko lang si Tessa mula sa mataas na paaralan ng Hilagang Gubat. Nandito siya para makita ka. Kilala ko si Tessa. Pagkatapos ng insidente sa post na yon, imposibleng lalapit siya sa akin ng kusa. Maliban na lang kung may nag-utos sa kanya. Leo, di ba't sinabi ni nanay na bawal ka nang makisalamuha sa kanila? Ang galing-galing mong kapatid. Pero ngayon, lumabag ka na talaga sa hangganan. Siran mo ako ng siran mo. Pero hindi mo dapat isinama si Tessa dito. Ngayon, galit na talaga ako. Leo, patay ka. Talagang mahilig ang batang G. Aldrich sa pagpapakialam sa mga usapin ng pamilya namin. Ano? Na-miss mo ba ang munting lakad natin sa presinto? Ikaw, Ang lakas ng loob mong banggitin yon. Leo, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Hindi ka palalampasin ni nanay nito, ikaw mismo ang tumawag sa akin ng kapatid. Natural lang naturuan ng kuya ang kanyang nakababatang kapatid ng leksyon. Ano ang masasabi nila? Lalo na't, ampon ka lang. Ikaw, Ingat ka sa susunod. Huwag mo na akong galitin ulit. At ito. Ganito ang tamang pagsuntok. Leo, huwag kang lalayo. Harapin mo ako ng mag-isa kung may bayad ka. Tumigil ka dyan. Sige, sumakay ka sa kotse. talagang maganda ba ang ideya para tayong magkasama sa panahong ganito? G. Jacobs, lumabas ka at hintayin mo ako. Opo, sir. Bakit mo hinanap ako sa paaralan? Ah, ang taong kumuha ng mga litrato mo ay gustong makipagkita. Nag-alala ako sa iyo, kaya hinanap kita. Nakagawa ako ng problema sa iyo. Pasensya. Ang taong kumukuha ng mga litrato ko sa uniform ay dapat isang importanteng tao. Pumayag kang makipagkita sa kanila? Masyadong mapanganib yon. Hindi ako natatakot. Alaynan. Bago, narito ang 60,000 dolyar na ipinadala mo sa akin. Tinutulungan kita. Dahil gusto ko. Hindi ko ginagawa ito para sa pera. Bakit hindi mo kunin ang pera? May gusto ka sa akin. Gusto kita. Pero hindi kita gusto. Ginagamit lang kita. Sama-sama lang ako sa'yo. Para lang, may layo ang ibang babae. Eldenet. Alam ko na yan. Alam mo, Eldenet. katulad mo. Isa ka lang sa maraming ginamit ko. Para sa akin. Pare-pareho lang kayo. Alam ko rin yan. Pero kung ikaw ang gagamit sa akin, payag akong gamitin.
At sa lahat ng mga taong yon, pinakakalbo kang nakilala ko. Kahit nakita mo na kung sino talaga ako, sumusugod ka pa rin sa apoy. Tessa, naalala ko, nakapasok ka bilang top scholarship student sa mataas na paaralan ng Hilagang Gubat. Tama. Freshman ka pa lang. May panahon ka pa. Kapag nakapasok ka na sa Universidad ng Tuktok na Tanawin, at nakapagtapos, magtrabaho ka para sa akin sa Chin Group. Mahina ang posisyon ko. Kailangan kong magtanim ng sariling mga tauhan. CJ, makakapasok talaga ako sa tuktok na tanawin. Para masigurado talaga ang pwesto ko sa Chin Group, kailangan ko ang sarili kong mga tao. Tessa, perpekto ka. Deal. Eldeneth, Samahan na kita pa uwi. Aray, halika. Tingnan mo ng nanay. masakit ba? Leo, Lumuhad ka. Tatay, nandito ako. Bakit mo hinampas ang no? Tatay, may gustong gumanti sa akin. Dinaya ang Tessa para pumunta rito. Noah at mga kaibigan niya, sinadyang sinabi ng malakas na pumunta ang Tessa sa paaralan para makita ko. Kasama pa siya sa plano nila. Patuloy silang nagsasabi ng chismis tungkol sa akin. Lahat ng tao sa paligid ko ay nakatutok at nakatingin sa akin. Nagpanik ako, okay? Sinubukan kong pigilan siya ng desperado. Ayoko na siyang magsalita pa. Pero patuloy lang si Noah sa pagsasalita ng mga bagay na iyon para ibaba ang pagkatao ko. Wala talaga akong choice, kaya hinampas ko siya. Ayoko lang na siya ay magsalita pa. pero hindi mo pa rin dapat ginamit ang dahas. Tingnan mo ang mukha ni No. Tingnan mo ang ginawa mo. Mali ang paghampas sa kanya. Pero kailangan kong tanong ka. Lahat ng mga bagay na nangyayari nitong mga huling araw, ikaw ba ang may gawa? Ang lahat ng mga bagay na nangyayari nitong mga nakaraang araw, ikaw ba ang may gawa nito lahat? Anong kalokohan yan? Tigilan mo ang pagbibintang ng walang basehan. Tessa, ikaw ba ang nagpunta sa kanya dito? Leo, hindi mo lang ako pwedeng bugbugin, at pagkatapos ay sir-an ako. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo lang pwedeng pagbintangan ako ng ganito. Leo, tumigil ka. Hindi ko nahahayaang siraan mo pa si No. Leo, binugbog mo si Noah, at sa tingin mo tama ka. Lumuhad ka ngayon din. At humingi ng tawad kay Noah. Ang dapat lumuluhod at humihingi ng tawad ay hindi ako. Tama na kayong lahat. Tatay, may ebidensya ako. Tatay, tingnan mo, ang mga nakakadiring bagay na ginagawa ni Noah at Chloe. Ang mga nakakadiring bagay na ginagawa ni Noah at Chloe. Tatay, hindi ako yun. Si Leo ang nagpapatibay sa akin. Ikaw ang may gawa ng gulo na to. Tapos iba ang sisisyon mo. Kung hindi ka palaging nasa labas, nagpapakalasing, hindi naman lalabas ang mga litratong yan. Flo, ano ng karapatan mong magsalita ng ganyan tungkol sa sarili mong kapatid? Hindi, tatay. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang ang totoo. Tatay, nakita mo na? Yung tungkol sa lahat ng mga post online. Sina Noah at Chloe ang nagbayad ng mga tao para isulat yon. At yung mga litrato, kinuna nila yon ng patago. Tapos gawa ng AI. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit naman gagawin ni na Chloe at Noah ang ganitong bagay sa akin? Tatay, hindi yon ang nangyari. Nagsisinungaling si Leo. Tatay, hayaan mo lang akong magpaliwanag. Tama na. Leo, sa pagkakataong ito, sina Chloe at No ang may kasalanan. Sisiguraduhin kong paparusahan sila. Pero tungkol sa mga litratong yon, nakita na ng mga Aldrich. Tungkol naman sa kasunduang pagpapakasal. Kailangan si No ang magpakasal. Kaya, para sa kasunduang ito, kailangan ko na lang tanggapin muli, ganun ba? Hoy, Leo, tingnan mo, tungkol sa nangyari, mali ako. Hindi ko na uulitin, okay? Patawarin mo na ako ngayong pagkakataon na ito. Ang kasal ko kay Serafina ay para sa kabutihan ng pamilya.
Leo, alam kong nasaktan ka. Pero ang pamilya natin at ang mga Aldrich ay magkaibigang pamilya sa henerasyon. Ilang dekada na tayong nagtutulungan. Hindi natin pwedeng hayaan na ang isang problema sa kasal ang sumira sa lahat ng iyon, di ba? Leo, napakaintindi mong bata. May intindihan mo ang inyong ama, di ba? Leo, kailangan mong maging mas makatwiran. Binigyan ka na ng iyong ama ng 5% ng mga shares ng kumpanya. Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mo pa rin kunin ang kasunduan sa kasal ni No. Paano ka nagkaganito ka sa akin? Eksakto. Leo, hindi mo ba kayang bitawan ang mga makasarili, sakim, basurang ugali mo? Simula nang dumating ka, ang pamilyang ito ay nagulo na. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, makasarili ka. Mula pa sa simula, hindi na dapat kita pinauwi. Hindi na dapat. Sinasabi ko sa'yo, makasarili ka. Leo, anong ginagawa mo? Si Chloe at ako, pareho naming tunay na anak ninyo. Kaya anong karapatan niya para hamakin ako? Ikaw. Ang dapat na ikakasal sa pamilya Aldrich ay dapat ako. Ampon lang siya. Anong karapatan niyang makipagkumpetensya sa akin? Alam ko, mahigit 1 dekada na siyang naninirahan sa inyo. Pero sinubukan ko ng mabuti, paano niyo pa rin? Napapaboran siya kaysa sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako bumalik. Leo, huwag mong sabihin yan. Anak ka namin. Paano namin hindi mamahalin? Nanay. Paulit-ulit mong sinasabi na pareho ang pagmamahal mo kay Noah at sa akin. Pareho. Pero sa unang araw ko pa lang dito. Nang tumakas siya, agad-agad mo akong iniwan para aliwin siya. Noah. Inilagay niya ako sa sitwasyon para mapagtripan sa eskwelahan at mapalo ni Kyle. Nang pumunta ka sa eskwelahan, siya pa rin ang unang inaalala mo. No. Ayos ka lang ba? Sabi mo, hindi siya panatag. Eh ako, panatag ba ako? Kung mahal na mahal mo, ang magpalaki ng anak ng iba. Bakit hindi ka nalang pumunta sa ampunan? Magampon ka ng ibang bata. Bakit mo pa ako ipinanganak? Leo, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko binigyan ng sapat na pansin ang nararamdaman mo. Leo. Leo, tungkol sa nangyari. Pasensya na talaga. Paano kita mapapatawad? Sapatos, relo, o kaya ibang regalo. Sabihin mo sa akin. At ibibigay ko iyon sa iyo. Mapapatawad. Sa tingin mo ba ang anumang uri ng kabayaran ay makakapawi sa lahat ng aking pinagdaanan, gamit ang mga material na bagay? Huwag kang magpanggap. Kung hindi dahil sa iyo na nag-pressure sa student council, ganoon ba ako kahihiyain? Hindi ako iyon. Kung talagang mahalaga ako sa iyo, ang sarili mong kapatid, may lakas ba ng loob si Kyle na saktan ako? At saka, sa birthday party ko, basurang regalo ang ibinigay mo. Hindi ba't para lang hiyain ako sa harap ng lahat? Anong karapatan mong magsabi ng mga salitang mapagmataas? Leo, kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay sina Nanay at Chloe. Tigilan mo nga, Noah. Mula pa sa unang araw na tumapak ako sa bahay na ito, sinadya mong magwala bilang pagpapakita ng lakas. Kinabukasan, pinag-isa mo ang buong eskwelahan laban sa akin, at pinambuli nila ako. Nagpanggap ka pang nahulog, para masuntok ako ni Kyle. Ang mastermind sa lahat ng ito, paulit-ulit. Ikaw lang ang nasa likod, hindi ba? Leo, pasensya na. Mali ang ginawa ko noon. Hindi ko dapat kinumpetensya ang atensyon ni nanay at tatay sa'yo. Hindi ko rin dapat sinabayan ng mga kaklase ko. Napagtripan ka sa eskwelahan. Magbabago ako. Babaguhin ko ang lahat. Pwede bang patawarin mo na ako? Hindi ko patatawarin ng sinuman na nakasakit sa akin. Gagantihan ko lang sila. Nang pareho. Leo, tigilan mo na yung kalokohan mo. Itigil na natin ito. Para sa ngayon. Tatay. Alam na alam ko na lahat ng ito ay si Noah at si Chloe ang may pakana sa likod ko. Kumalat sila ng chismis tungkol sa akin. Sinira ang reputasyon ko. Lahat yan para sirain ang engagement ko sa pamilya Aldrich. At ngayon, ibibigay mo ang napakahalagang alyansa sa pag-aasawa kay Noah. Paano naman ako?
Noon, para masiguro ang partnership ng Kingston at Future Tech, napakahirap ng pinagdaanan ko. At 5% lang ng shares ang ibinigay mo sa akin. Pero si Chloe, noong estudyante pa lang siya, wala siyang ginawa. At 10% ng shares ang ibinigay mo sa kanya. Ano pa ang saysay ng lahat ng pinaghirapan ko? Binigay ko ang lahat para lang mapansin ako ng husto ng pamilya. Bakit kayo lahat ay napaka-unfair sa akin? Leo, nalagay ka sa alanganin. Ang proyekto sa Future Tech ay nagsimula na at magsisimula ka na sa internship mo sa kumpanya sa susunod na linggo. Ano sa tingin mo? Bibigyan ka ulit ni tatay ng 10% ng shares ng kumpanya. Tatay, ikaw, napaka-impulsive mo naman. Mahal, huminahon ka. Ang 10% ng kumpanya ay halos 10 milyong dolyar ang halaga at direktang naapektuhan ito ang boto mo sa board. Paano mo lang ibibigay yan ng ganun-ganun lang? Ang mahal kong anak ay nalagay sa alanganin. At basta't masaya siya, kalimutan na ang shares. Kung gusto niya ang buwan, kukunin ko yan sa langit at ibibigay sa kanya. Tatay, ayaw ko ng kahit ano. Kahit umalis ako sa pamilyang Chin, kaya ko pa ring mabuhay ng mag-isa. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang tahanan mo. Lahat ng narito ay may bahagi para sa iyo. Hindi pwede, tatay. Malinaw na ipinangako sa akin ni tatay, 5% ng shares bilang gantimpala sa arranged marriage. Pero ngayon, kinuha na rin niya yon. Uuwi na ako at magpapahinga. Noah. Leo, ang bata na yon, siya ay talagang naapi. Nakapapagod ang pagpapanatili ng ganitong pagkukunwari kapag naabot ko na ang pinakamataas na posisyon. Saka pa lang ako tunay na magiging ako. Halika, umupo ka. Sige, umupo ka. Tungkol sa mga shares, ibibigay ko lahat kay Leo. Tungkol naman kay Noah, maaari nating bigyan siya ng ibang mga ari-arian. Hindi natin dapat pahintulutang hamakin tayo ng pamilya Aldrich. Talagang ibibigay mo kay Leo ang 10% ng mga shares ng kumpanya? Sigurado ka bang magandang ideya iyon? Hindi ba't napagkasunduan natin na ang sinumang magpakasal ang makakakuha ng mga shares? Huwag kang mag-alala. Naiinggit lang si Leo dahil masyado nating mabuti ang trato kay Noah at Chloe, kaya nga siya nag-aastang ganyan. Kung ang mga shares ay nasa kanyang mga kamay, mananatili pa rin yon sa pamilya, pero kung ibibigay natin iyon kay Noah, sinong nakakaalam kung kailan ito agawin? Ng matandang fox na yon mula sa pamilya Aldrich. Totoo iyan. Si Leo ay nagugutom sa pagmamahal. Bigyan muna natin siya ng kapanatagan. Pagkatapos, maaari natin siyang hikayatin mamaya at bawiin ang mga shares. Eksakto. Hoy, Leo, heto ang opisina mo. Pinapaganda ko ito. Para lang sa iyo. Ngayon, huwag mo nang sabihin. Pinapaboran ko si Noah. Sige. Salamat, Chloe. Chloe, ang sa akin? Noah, nasa labas ang HR, sa pangunahing lugar. Ano? Mag-usap tayo sa labas. Tara na. Chloe, bakit siya may pribadong opisina, at ako wala? Kung malaman ng mga kasamahan ko, katatawanan lang ako. Tapos na ako sa internship na ito. Uuwi na ako. Noah, huminahon ka. Ang pribadong opisina para kay Leo ay espesyal na hiningi ni Ginang, Vance. Bakit? Kasi ang AI project sa Future Tech at Kingston Group ay state-of-the-art sa buong bansa. Lahat ng datos ay classified. Mas maraming tao ang kasali. Mas hindi secure ang datos. Ang pag-setup ng private office niya ay para lang maiwasan ang pag-leak ng datos. Tama. Kung ang datos ay dadaan lang sa kamay ni Leo, Kung ang datos, ay may problema. siya ang unang mananagot. Kung napakahalaga ng datos sa Future Tech, ang datos, ano kaya kung ilik ni Leo? Ilik, hindi ba siya makik sa project team? Kick sa team. Oh, mas malala pa yan. Ang partnership sa Future Tech ay ang pinakamalaking project ng Kingston Group ngayong taon. Sa profit lang, ito ay mahigit sa 30% ng kabuuan ng kumpanya. Kung ilik ni Leo ang datos,
at magdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Ang haharap niya ay mas malala pa sa pagkiklang. Malamang hindi siya papayag ang bumalik sa Kingston Group. Sa ganong kaso, tatay ay lubos na magkakagalit sa kanya. Pagkatapos, maaari nating tapusin ang lahat ng ating mga issue, luma at bago. Sa isang pagkakataon, ang galing mo, Chloe. Ang angel na Leo, ano ba ang karapatan niya para maghari-hari sa atin? Nagpapakitang gilas. Sa pagkakataon na ito, gagawin ko siyang lumuhad at magmakaawa. Ace Kingston. Pasok ka. Ace Kingston, ang business meeting sa loob ng 40 minuto ay nakatakda sa pangunahing conference room. Pupunta mismo sina Gian, Vance at E. Kingston. Kailangan mong punan ang datos. Sa form na ito, maya-maya, pupunta ako sa conference room para maghanda. Dumiretso ka sa conference room. Lagi mong daladala ang tablet na yan. Napakahalaga ng datos na ito. Sa anumang pagkakataon ay hindi ito dapat maikalat. Naiintindihan ko. Binibining Kingston, ang datos na hiniling mo ay naipadala na sa iyo. Magaling. Anong problema? Hindi ba dapat may meeting tayo? Nasaan na ang lahat? Meeting. May saysay pa bang magkaroon ng meeting ngayon? Sa ngayon, lahat ng datos mula sa Kingston Group at Future Tech ay nakalat na sa buong internet. Leo, alam kong galit ka kay nanay at tatay, at kay Chloe dahil mas pinabura nila ako. Pero kahit gaano ka kagalit, hindi mo dapat inilabas ang mga datos, para lang makaganti sa amin. Hindi lang ito naging sanhi ng pagkalugi, para sa Kingston Group. Hinayla rin ito pababa ang Future Tech. Ngayon, ang reputasyon ng dalawang kumpanya ay nakataya na. Swerte mo't si Ginang, Vance, ay naniniwala pa rin sa'yo. Tatay. Sabi ko na nga ba, walang alam si Leo sa mga proyekto ng kumpanya. Wala talaga. Ang pagbibigay sa kanya ng napakahalagang proyekto, ng napakapabaya, ay talagang magiging isang malaking problema. Tingnan mo. Huli na ang lahat para magsisi. Leo, ikaw ba ang nagpakalat ng datos? Hindi ako. Tatay, Ginang, Vance, bigyan niyo ako ng 5 minuto, at ipapangako kung aayusin ko ito. Leo, nababaliw ka ba? Naglalabas ang datos ngayon, kumakalat na sa buong internet. Sabi mo maayos mo ito sa loob ng 5 minuto, hindi ba't pantasya lang yon? Mas mabuti pang magmadali ka at mag-isip ng paraan, para mabawasan ang mga pagkalugi ng kumpanya, hanggat maaari. Leo, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Kung ikaw ang nagkamali, ikaw ang dapat managot. Ginang, Vance, lahat ng pagkalugi mula sa pagkalantad ng proyekto ay lubos na pananagutan ng Kingston Group. Chloe, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na kumatawan sa Kingston Group? Tatay, sa panahong ganito, si Leo pa rin ang ipinagtatanggol mo. Malinaw na ito ay dahil sa kanyang personal na pagkakamali. Kahit na gusto mo siyang protektahan, ngunit ang Future Tech ay walang dahilang nagdusa ng napakalaking pagkalugi. Hindi nila ito palalampasin. G. Kingston, dapat nating ayusin ito ng ayon sa patakaran. Kung nagkamali ka, dapat kang magbayad. Yerne, Vance, maaasahan nyo. Ang Kingston Group ay hindi iwas sa alinman sa mga pananagutan nito. Ngunit bago natin husgahan, kailangan muna nating alamin ang tunay na nangyari. Buisit. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin siya ni tatay. Tatay, ano bang parte nito ang hindi mo maintindihan? Si Leo lang ang may access sa lahat ng data ng kumpanya. Kung hindi siya, sino pa kaya ang may gawa? Tatay, kakaunti lang ang mga taong nakakaalam sa core data na ito. At kanina pang umaga, walang sino man ang pumasok sa opisina ni Leo. Kung hindi siya ang nagbenta, sino kaya? Ang Future Tech? G. Kingston, kung hindi ka nagtitiwala sa integridad ng aming kumpanya, wala namang saysay ang ating pakikipagtulungan. G. Kingston. Hindi namin ibig sabihin yon. Kingston, talagang kahina-hinala ang babaeng yon.
Buti na lang pinabantayan nyo ang lahat ng pangunahing pasukan ng kumpanya. Ang bank account niya ay kakatanggap lang ng 50,000 dolyar. Leo, hindi ba't ito ang katulong mo? Anong nangyayari? Leo, ikaw ang nagpakalat ng datos. At ngayon, isinasakripisyo mo ang katulong mo. Ang pagiging katulong mo ay talagang nakakapagod. Leo, natatakot kang humarap sa responsibilidad, kaya humanap ka ng masisisi. Ang galing mo talaga. Tumahimik ka. Tatay, may gustong sirain ang pakikipagtulungan ng Kingston Group sa Future Tech. Para sa seguridad ng datos, kailangan nating alisin ang tirador at palayasin. Sino ang nagpakalat? Ang datos na ito ay inabot ng aming kumpanya ng 3 taon para buuin. Kung hindi dahil sa aming tiwala sa reputasyon ng inyong kumpanya, hindi namin ito kailanman ibinahagi. Yerne, Vance, paumanhin sa nangyaring eksena. May ilang pamilyang bagay akong kailangang asikasuhin tungkol sa pagkalat ng datos. Pupunta ako sa Future Tech bukas upang magbigay ng kumpletong paliwanag. Tungkol naman sa bayad pinsala, titiyakin kong lubos kayong masisiyahan. Sandali. Ginang, Vance, ang datos na kumakalat online. Hindi mo ba talaga tiningnan ng mabuti? Leo, ang mga pagkalugi mula sa pagtanggap, ang mga Kingston, ay kayang takpan. Hayaan muna nating umalis si Enye, Vance. Tatay, alam ko na talaga na kainahinala ang katulong na iyon. Binago ko ang datos na ibinigay ko sa kanya, kaya ang kumalat online. Ay peke. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Ibig mong sabihin, ang tunay na datos ay hindi naman talaga natanggap. Hindi ko akalain, kapatid, na napakakalkulado mo pala. Ni hindi mo pinagkakatiwalaan ang sarili mong personal na katulong. Ang magtrabaho para sa iyo ay parang naglalakad sa balat ng itlog. Mula pa noong bata ako, mas marami na akong nakitang mga manloloko at scammer. Kaysa sa alam mo, Ikaw, sa mundong ito, bukod sa aking ama, wala akong pinagkakatiwalaan. ngayon, yan ang tunay kong anak. Tulad ko. G. Kingston, matapang ka, mapamaraan, at maingat. Sa ngalan ng Future Tech, nagpapasalamat ako sa iyo. Ginang, Vance, ang pagprotekta sa datong ito ay responsibilidad ng Kingston Group. Hindi ko ito maaangkin ang kredito. Ang Kingston Group ang dapat magpasalamat sa iyo, Ginang, Vance, sa pagpayag mong ibahagi ang ganitong mahalaga at mahalagang datos sa amin. Leo, ang proyektong ito sa Kingston Group ay nasa ilalim na ng iyong buong autoridad mula ngayon. Lubos ang tiwala ko sa iyo. G. Kingston, magpapatuloy ang proyekto. Tungkol naman sa trending topic ngayon, ituring na lang natin itong libreng advertising. Salamat, Yenne, Vance. Leo, ang magkasanib na proyekto ng Kingston Group at Future Tech ay iyong buong responsibilidad na ngayon. Mula ngayon, ang lahat ng kumpidensya na datos, ikaw lamang ang may otoridad na tumingin dito. Tatay, hindi yan angkop. Sandali pa lamang akong intern dito, at ibibigay mo lang sa akin ang ganitong napakahalagang proyekto. Ganoon na lang? Gaano ka man kabata, anak kita, at higit pa rito, ikaw ay isa sa mga magiging tagapagmana ng Kingston Group. Sa sandaling panahon, maglalathala ako ng anunsyo sa opisyal na website ng Kingston Group na itinaas ka bilang project manager. Tatay, ikaw, G. Kingston. Hindi ko kayo aabalahin habang inaayos ninyo ang mga bagay-bagay sa pamilya. Ginang, Vance, ingat. Tatay, gusto mong si Leo ang maging project manager. Ano naman ang gagawin ko? Talaga bang hinihiling mo sa iyong nag-iisang anak na babae na sumunod sa utos ng probinsya nung ito at maging katulong niya? Tumahimik ka. Kung may sasabihin ka pang isang salita, palalayasin kita sa pamilyang Kingston. Tatay, anong nangyari sa iyo? May nag-uumapaw ba sa iyo ng masasamang balak? Ace Kingston, nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Magsalita ka. Sino ang nagbayad sa'yo? Baliin ang kanyang mga binti at itapon sa isang bapor pang isda. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Si Binibining Kingston po, nangako sa akin si Binibining Kingston na kung tutulungan ko siya na mapaalis si E. Kingston, bibigyan niya ako ng 100,000 dolyar. Ikaw, anong lakas ng loob mong magsinungaling? Mga gwardya, palayasin siya. Flo. Labis kitang binigo. Bilang tagapagmana ng Kingston Group.
Wala kang sentido ng responsibilidad dahil sa iyong makasariling hangarin. Ikinalat mo pa ang kritikal na datos ng proyekto ng kumpanya na ikinapahamak nito. Tatay, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayong pagkakataong ito. Kahiyahiyang anak na babae. Lumayas ka sa harap ko ngayon din. Ngayon, pinagbabawalan ka na muling tumapak sa kumpanyang ito. Tatay, ako lang ang anak mong babae. Ang tagapagmana ng Kingston ay dapat ako. Hindi mo ito magagawa sa akin, tatay. Mga gwardiya, kalag ka rin siya palabas. Huwag ninyo akong hawakan. Gago ka. Ano ba ang akala mo? Leo, gusto mo bang kunin lahat sa akin? Yan ba? Magnakaw sa'yo? Ako ang kanilang anak. Karapatan ko ring magmana ng grupo. 3 kaming magkakapatid. Huwag kang magsalita na. Para bang ikaw lang ang anak. Leo, tumahimik ka. Wala ka kundi isang probinsyano. Ano ba ang alam mo? Simula bata pa ako, nasa high-end circles na ako. Ang mga kasama ko ay galing sa mayayamang pamilya. Ikaw ay isang hamak na taga-probinsya. Anong meron ka na ikumpara sa akin? Ang pagmamana ay malaking bagay sa pamilya. Kahit Kingston ka, ang posisyon ng tagapagmana ay hindi sayo. Chloe, kung talagang sinusukat mo ang sarili sa pamantayan ng tagapagmana, paano mo sadyang sinisira ang interes at reputasyon ng kumpanya? Eksakto. Ang kinabukasan ng pamilya natin at ang buong Kingston Group na may mahigit 800 empleyado. Paano mabibigay ang responsibilidad sa mga kamay ng isang walang kwentang tanga? Tatay, ano bang sinasabi mo, tatay? Ang tagapagmana ng Kingston Group ay ako lang. Ako ang pinakakwalipikado. Palayasin mo siya. Tatay, alam kong nagkamali ako. Pangako, pakiusap, patawarin mo na lang ako. Tatay, mali ako, inaamin ko. Tatay, pakiusap. Chloe, Leo. Ang pamilyang Kingston at ako, ang inyong ama, ay nabigo sa'yo. Sa nakalipas na 16 na taon, ikaw ay nag-iisa sa labas, dumanas ng napakaraming hirap. Ngayon, kakabalik mo lang. At ngayon ay inilalagay ko ang malaking pasaning ito sa iyong mga balikat. tatay. Mabuti naman ang kreto ninyo sa akin. Sa pagitan natin, ama at anak, ay mayroong maraming pansariling interes at kalkulasyon. Ngunit ang mga shares na ibinigay sa akin ni Victor ay lihay timo at malaki. Okay na ako doon. Leo. Sobra kong pinalaki ang kapatid mong babae mula pagkabata. Kaya naman siya ay gagawa ng ganitong bagay. Nabigo akong turuan siya ng tama. Kasalanan ko yon. Ngunit ang Kingston Group ay hindi dapat masira sa kanyang mga kamay. Kahit na sandali ka palang bumalik, nakita ko na ang iyong kakayahan at sentido ng responsibilidad. Ang Kingston Group ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Tatay. Ikaw. Leo. Mula ngayon, tungkol sa mga bagay sa kumpanya. Ako mismo ang maghahatid ng lahat sa iyo. Simula ngayong araw, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Kingston Group. Napalitan na ang tagapagmana ng Kingston Group. Ang balita, ang bagong tagapagmana ng Kingston Group, na si Leo, ay lumaki sa isang liblib na nayon sa bundok. Kaya ngayon, ako na ang tagapagmana ng Kingston Group. Pero hindi naman ako masyadong natuwa. Tessa. Hindi siya yon. Bitawan mo ako. Bastos. Bakit hindi ka na lang nanatili sa probinsya at namuhay bilang isang probinsyano magpakailanman? Bakit kailangan mo pang bumalik at makipag-agawan sa akin sa yaman? Bakit? Chloe. Kumalma ka. Kahit hindi ka magmana, may 18% ka pa ring bahagi. Mabubuhay ka pa rin ng marangya. Tumahimik ka. Lahat ng bagay sa pamilyang Kingston ay akin. Lahat ng yaman ng pamilya dapat ay akin na mula pa sa simula. Anong lakas ng loob mong nakawin iyon sa akin? Anong lakas ng loob mo? Kapag patay ka na, ako pa rin ang magiging nag-iisang tagapagmana ng Kingston Group. Mamatay ka na. Magpakamatay ka.
Tessa, Umalis ka. Umalis ka rito, ngayon. Tessa, okay lang ba? Leo, okay lang ako. May nakagatan sa Hansi Road. Magpadala ka ng ambulansya agad. Papunta na ang ambulansya. Magiging okay ka lang. Leo, nag-aalala ka sa akin, di ba? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita gusto. Bakit mo tinanggap ang kutsilyo para sa akin? Pero may nararamdaman ako para sa'yo. Mabuti naman, hindi ka nasaktan. Kung hindi, ang ibig kong sabihin, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Huwag na muna pag-usapan ito. Mag-ipon ka ng lakas. Leo, bakit hindi ka nalang magpahinga sa kabilang kwarto? Nandito ang mga nurse para bantayan siya. Ang kaklase mo ay magiging maayos lang. Hindi ako inaantok. Espesyal talaga ang babaeng iyon. Sa gitna ng kaguluhan, sinagip niya si Leo mula sa patalim. Mula ngayon, pwede na siyang maging katulong ni Leo. Bibigyan natin siya ng malaking halaga. Tatay, nanay, dapat na kayong umuwi. Ang aking mga problema. Ako na ang bahala. Pinadala ko na sa ibang bansa ang kapatid mong babae na si Chloe. Hindi na siya babalik. Paano kaya kung i-drop na lang natin ang kaso? Ano man ang gusto ni Tessa bilang kabayaran, babayaran natin yon. Tungkol sa pag-drop sa kaso, desisyon dapat iyon ng biktima. Kapag nagising na siya, pag-uusapan ko iyon sa kanya. Pero, Leo, ikaw ang tagapagmana ng Kingston Corporation. Bago ka gumawa ng kahit ano, kailangan mong isipin muna ang pamilya. CJ, kaya kami ng nanay mo, mauna ng uwi. Tessa, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat? Tatawagin ko ang doktor. mas mabuti na ako. Hindi na kailangan ng doktor. Manatili ka sa tabi ko. Tungkol dyan, ang tatay ko, pinapanta na sa ibang bansa si Chloe. Kaya iwanan mo na ang kaso. Ayokong maging mahirap para sa iyo ang mga bagay. Hindi, bakit natin ito iiwanan? Muntik ka na niyang mapatay. Bakit siya makakaligtas? Kahit saan siya tumakbo. Sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Bitawan mo ako. Anong lakas ng loob mong kidnapin ako? Alam mo ba kung sino ako? Bitawan mo ako. Leo. Anong lakas ng loob mong kidnapin ako? Patay ka. Talagang may lakas ng loob kang magkidnap sa akin. Matagal na ang nakalipas, nang babanta ka pa rin sa akin? Mukhang talagang may sira sa utak mo. Sa paghawak mo sa Kingston Group, talagang malulugi rin yan sa bandang huli. Buti na lang nabawi ko ito. Anak sa labas. Huwag kang masyadong magyabang. Sa huli, ang Kingston Group ay mapapasa akin. Isa ka lang kasangkapan ni tatay. Para patakbuhin ang kumpanya, wala nang iba. Leo. Ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? Hindi mo yan magagawa. Mukhang naaalala mo ang kutsilyong ito. 3 buwan na ang nakalipas, ginamit mo ito para saksakin si Tessa. Ngayon, panahon na para magbayad ka. Hindi mo yan pwedeng gawin sa akin. Nandito si tatay. Hindi niya hahayaang saktan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni tatay. Leo. Hindi mo yan magagawa. Titingnan natin yan. Hindi kita papatayin. Papahirapan lang kita ng kaunti sa katawan. Hindi mo yan magagawa.
Kunin ang kanyang card na ibinigay ng pamilya. Ang basurang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kahit anong bagay mula sa Kingston Group. Leo. Ako ang ate mo. Hindi mo pwedeng kunin ang card na ibinigay sa akin ni tatay. Leo. Dalhin mo siya sa ospital mamaya. Opo. Tara na. Leo. Ganoon ka pa rin tulad ng dati. Tulad ng dati, pinahanga at pinamamangha mo ako.